Ano ang kaya mong gawin para sa pamilya mo? Gagawin mo ba ang lahat kahit delikado o malagay ang buhay mo sa panganib? Mapagpalang araw po sa lahat. Ako po si Victor mula sa probinsya ng Kabisayaan. Magbabahagi po ako sa inyo ng karanasan ko sa buhay na may kinalaman sa mga aswang. Noong taong 2000 ay nangyari ito. May asawa at 2 anak na ako noon. Ang trabaho ko ay gumagawa ng iba't ibang klaseng furniture ng bahay. Hanggang sa makilala ko ang isa sa may kaya sa baryo namin. Naitago na lang natin sa pangalang Gabor. Inalukan niya ako ng trabaho noong natapos ang pinapagawa niyang rest house dito sa amin. Ako daw ang gagawa ng mga gamit doon. Una kong nakilala si Gabor nung nagpagawa siya sa akin dati ng bed frame. Sabi niya nagustuhan niya daw yung mga gawa ko kasi matibay daw. Pagkalipas ng halos 1 taon, natapos ko ang proyekto ko sa kanya. Dito na naging regular ang trabaho ko sa kanya. Nang mapagkasunduan naming gawing hanap buhay yon, magbebenta kami ng mga furnitures. Halos 5 taon din ang itinagal nun. At sa mga taon na yon, marami din akong naranasan at natuklasan, lalong-lalo na kay Gabor. Si Gabor kasi ay isang aswang. Wala namang naging problema sa pagsasama namin. Kung makilala mo siya ay parang isang ordinaryong tao lang siya. Malalaman mo lang na isa siyang aswang kapag nakasama mo na siya sa iisang bubong. Mabait naman siya at nagkakasundo kami. Pero ang ayaw ko lang sa kanya ay yung pagkain niya sa mga tao. Lahat ng sikreto ni Gabor, ako ang nakakaalam. Pero meron siyang sikreto na hindi ko alam kung bakit ko yun hinayaang mangyari. Hanggang ngayon ay kinakain pa rin ako ng konsensya ko kapag naaalala ko ito. Nangyari ito noong kasagsagan ng proyekto ko sa kanya. Bago kasi ako napasok doon, meron nang nauna sa akin. Pero isa siyang kasambahay. Tago na lang natin siya sa pangalang Julie. Si Manang Julie ay may edad na. Kaisa-isa siyang kasambahay ni Gabor at nagmula siya sa karatig probinsya namin. Mabait at masiyahin si Manang Julie. Sa katunayan nga, hindi kumpleto ang araw ko noon kapag hindi ko siya nakakausap. Para kasing wala siyang problema sa buhay. Laging nakatawa at positibo ang isip. Sa kanya ko nga natutunan na ang problema ay dapat nilalagpasan lang at hindi na dapat tinatambayan pa. Isang araw bago siya mawala, may naikwento po siya sa akin na para bang may kakaiba daw na nilalang na gumagala sa bahay ni Gabor. Minsan daw noong nagwawali siya sa likod ng bahay nila, meron daw siyang naririnig na kaluskos sa madamong bahagi ng bakuran. At kapag sinasaway niya daw ito, hindi daw yun umaalis hanggang sa lapitan niya ito at tignan. Pero kapag nalapitan niya daw yun, ay himalang nawawala ito agad. Napaka-imposible kasi makikita niya daw agad yun kapag tumakbo ito. Ang sabi niya may nakita din daw siyang itim na aso sa bakuran ni Gabor noon. Nakakapagtaka kasi wala namang alagang hayop si Gabor at imposibleng nakapasok lang yung aso kasi sobra pa sa pagkapribado ang bahay ni Gabor.
Noong nakita niya yung aso ay labis ang pasasalamat niya kasi nasa loob siya ng bahay ng mga oras na yun. Naghuhugas kasi siya ng mga plato noong nakita niya ito sa bintana. Natakot siya noong nakita niya yung aso kasi kulay pula daw ang mga mata nito na nagliliwanag sa dilim. At higit sa lahat, napakalaki din ito. Sa palagay niya ay kayang magpatumba ng isang tao. Nanginig daw siya sa takot nang biglang bumuka ang bibig ng aso at mistulang nakangiti ito habang nakatingin sa kanya na para bang may sarili itong isip. Doon na siya nagpasyang umalis kasi hindi naman niya kayang bugawin yon. Baka daw kapag binuksan niya yung bintana, baka tumalon ito at makapasok pa. Sinigurado niyang nakasara ang mga pinto at bintana nun. Umikot pa siya ng buong bahay para tignan kung ano pa ang pwede niyang isara na posibleng gawing pasukan ng aso. Uso ang paniniwala sa amin pagdating sa mga aswang. Alam ni Manang Julie na isang aswang ang nakita niyang aso nun. Pero ang ipinagtataka lang niya ay kung papaano ito nakapasok sa bahay ni Gabor. Hindi naman niya magawang magsabi kay Gabor. Sa pasadahilan ay minsan lang niya itong nakikita. 2 beses lang sa isang linggo kung umuwi kasi ito. At ang ikinababagabag ng isip niya ay hindi daw siya pinapansin o kinakausap ni Gabor. Ang sabi sa akin ni Aling Julie, mag-ingat daw ako kay Gabor at sa pamamahay nito. Meron daw kasing kakaibang bumabalot sa pagkatao niya. Noong una hindi ko naman masyadong inisip yung sinabi ni Manang Julie. Tsaka isa pa, 8 oras lang ang inilalagi ko doon. Tsaka mabuti ang trato sa akin ni Gabor. Pero naniniwala ako sa mga sinasabi sa akin ni Manang Julie kasi siya yung nakatira doon at mas matagal na nakakasama ni Gabor. Noong araw na nag-usap kami ni Manang Julie tungkol dyan, yun na rin ang huling araw na nakita ko siya. Nakakalungkot lang na isipin na yung huling beses na nakita ko siya, may takot siyang nararamdaman. At yun ang unang beses na nakita ko siyang seryoso at hindi tumatawa. Dito na ako nagtakas sa mga lumipas na araw. Ang sabi kasi ni Gabor, bigla na lang daw nawala si Manang Julie. Hindi daw niya alam kung bakit ito umalis. Hanggang sa matuklasan niya isang araw, nawawala na yung iba sa mga alahas niya. At ang masama pa, nawalan din daw siya ng malaking halaga ng pera. Ang pakiwari ni Gabor, ninakawan siya ni Manang Julie. Hindi lang daw yun ang unang beses na nawalan siya ng gamit at pera. Maraming beses na. At si Manang Julie lang naman ang kasama niya sa bahay. May pagkakataon pa nga daw na nahuli niya mismo sa akto na nagnanakaw si Manang Julie. Pumapasok kasi daw ito lagi sa kwarto niya at kapag tinatanong daw niya ito kung ano ang ginawa niya doon, lagi nitong palusot ay naglilinis lang daw. Hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko sa kanilang dalawa. Pero alam ko sa sarili ko na hindi kayang gawin niya ni Manang Julie ang magnakaw. Hindi ako naniniwala na bigla na lang siyang umalis. Isa pa, kung aalis siya magpapaalam sa akin yun. At lalo pa may binubuhay siyang 7 anak sa probinsya nila nun. Alam ko sa sarili ko na si Gabor ang may sala sa pagkawala niya. Alam kong kinain niya si Manang Julie. Ang susunod kong ikukwento ay yung noong natuklasan kong aswang na si Gabor. Nung nakilala ko kasi si Manang Julie, hindi ko pa alam ang pagkatao niya. 3 buwan lang din ang lumipas nung nangyari to. Nagtugma-tugma lang yung hinala ko noong natuklasan kong aswang si Gabor. Siya nga pala,
maselan po ang susunod kong ikukwento. Naglalaman po ito ng tema na hindi angkop sa may hinang sikmura at sa mga bata. Nangyari ito noong natapos ang pinapagawang proyekto sa akin ni Gabor. Tapos na din ang pinapagawa niyang rest house. Magkasosyo na kami nito sa negosyo. Gumawa na din siya ng pwesto para sa akin kung saan ako gumagawa ng mga furnitures. Maayos naman ang lahat. Pero ako na din ang kumakausap sa mga customer namin. Ako na rin ang nagbebenta. At higit sa lahat, nagagawa ko pa ang hilig ko. Sa halos 2 taon kong pamamalagi sa bahay ni Gabor, hindi pa ako nakakapasok ng bahay niya. Hindi naman kailangan kasi ang sadya ko lang doon ay para magtrabaho. Umuwi naman ako para kumain. Kung mauuhaw ako may dala naman akong jug. Noong mga panahon na nagkaroon kami ng bultuhan na order, dahil may nagpasadya sa amin noon na isang sikat na mall. Kami kasi ang kinuha nila na gumawa ng cabinet na ibebenta nila. Bali 20 peraso ang kailangan nila noon. Kapag mga kumpanya ang lumalapit sa amin, may kontrata kaming pinipirmahan. Hindi naman kasi katulad yun ng mga pasadya lang sa amin ng tao na pagkatapos gawin kukunin na agad. Kapag mga kumpanya kasi may paunang bayad na yan. Pag sinuswerte, nagbabayad na agad sila ng buo. Noong araw na yun, nagpunta sila sa pagawaan sa bahay ni Gabor. Dahil nagpirmahan na ng kontrata, nauna na ako kasi si Gabor pupuntahan ko pa sa bahay niya. Dito na ako nagkaroon ng pagkakataon na makapasok sa bahay ni Gabor. Kailangan na kasi lalo nakakahiya, naghihintay yung kliyente namin. Bago ako pumasok, kumatok muna ako kasi nakasarado po yung pintuan ng mga panahon na yon. Pero nakailang katok na ako nun, hindi pa rin siya sumasagot. Pagpihit ko ng doorknob, hindi nakakandado yun. Kaya pumasok ako kasi baka natutulog lang siya. 2:00 na kasi ng hapon nun. Pagpasok ko pa lang nun, nakaamoy na ako ng masangsang na amoy. Amoy yun ng malansang karne. Parang nasa palengke ako ng mga oras na yon. Pero napapaisip ako kung saan nagmumula yung amoy. Kasi malinis naman ang loob ng bahay niya. Dito na nahagip ng mga mata ko yung dugo sa sahig. Na para bang bakas yun ng hinilang bangkay ng tao. Sobrang dami ng dugo sa sahig na para bang pinagsasaksak yung ikinamatay ng kung sino mang taong yun. Papasok yung bakas ng dugo sa isang kwarto na napag-alamang kong kusina ni Gabor. Ang unang pumasok sa isip ko noon ay baka may nanloob sa bahay niya at kay Gabor yung mga dugo sa sahig. Kaya sinundan ko yung bakas ng dugo. Pero pagpasok ko ng kusina, nagmumula pala yung dugo sa isang pahigang freezer na para bang doon nilagay ang bangkay. Wala akong nagawa kundi buksan yon. Kahit nagdadalawang isip ako at natatakot. Iniisip ko kasi na hindi ko kakayanin yung makikita ko dun sa loob. Pagbukas ko ng freezer, doon na tumambad sa akin ang putol-putol na katawan at karne ng mga tao. Hindi lang isang tao ang mga parte ng katawan dun, kundi sa palagay ko, nasa mahigit 10 katao. Habang nandun ako ay bigla na lang may nagsalita sa likod ko. Paglingon ko ay si Gabor yun at nagsabi itong, "Ngayon, alam mo na ang pagkatao ko." Sabi ni Gabor sa mahinahon na boses. "Parang awa mo na, Gabor. Huwag mo akong papatayin. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo." "Hindi kita papatayin.
Pero ipangako mong hindi mo ito ipagsasabi. Alam mo na ang mangyayari sa iyo, Victor. Yun ang unang beses na natuklasan kong aswang si Gabor. Alam ko na wala akong laban sa kanya. Alam ko din na kaya niya akong paslangin sa isang iglap lang, kaya sinikreto ko ang pagkatao niya. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko ng mga panahong ito, ano kaya ang gagawin mo? Siguro iniisip niyo na pagkatapos kong malaman na aswang si Gabor ay lalayo na ako sa kanya. Pero nagkakamali po kayo dahil nagtagal pa ako sa kanya ng 3 taon simula nang mangyari yan. Sa 3 taong yun ay maraming nangyari. Pilit ko nang kinalimutan yun kahit mahirap. Nasanay na din akong makakita ng mga patay na tao sa bahay ni Gabor. Mga biktima niya yun na kanyang kinakain. Medyo napapanatag naman ang loob ko kapag nakikita ko ang mga bangkay na hindi taga sa amin. Wala namang nangyari na may nawalang tao sa baryo namin noon. Isa pa sa dahilan kung bakit nanatili ako kay Gabor dahil sa mga naitulong niya sa akin at sa pamilya ko. Kumbaga utang na loob ko sa kanya. Siya kasi ang dahilan kung bakit nagkaroon kami ng sariling bahay at magandang buhay. Siguro ginagawa niya yon para kunin niya ang loob ko. Pero alam kong may tiwala si Gabor sa akin. Kung hindi siya nagtitiwala sa akin, edi sana noon pa pinatay na niya ako. Ang sabi nga nila, ang lahat ng bagay ay may hangganan. Kahit sabihin ko na matapang ako, hindi ko na kayang sikmurain ang pagiging aswang ni Gabor. Minsan nga iniisip ko paano kung isa sa mga mahal ko sa buhay ang kunin niya. Alam naman natin ang ugali ng mga aswang. Kahit sino ay pwede nilang maging biktima. Minsan sinama ako ng asawa ko para makipiesta sa karatig baryo namin. Meron kasi siyang kamag-anak na nakatira doon. Ang isa sa bumagabag sa akin noon, ang kwento tungkol sa nawawalang babae sa lugar nila. 1 linggo na daw itong nawawala noon at pakiwari nila, aswang daw ang may sala sa pagkawala nito. Isa lang ang pumasok sa isip ko noon, si Gabor. Kinakain ako ng konsensya ko. Sabi nga nila, nasa harap ko na ang aswang, bakit hindi ko pa nahuli? Kung ako lang sana ang kukunin ni Gabor at hindi madadamay ang pamilya ko, matagal ko nang ginawa yan. Wala naman kasi akong maisip na tamang gawin. Pakiramdam ko lahat ng pwede kong gawin may madadamay. Alam kong marami silang lahi, hindi lang si Gabor. Alam kong wala kaming laban sa kanila. Isa lang ang masasabi ko sa sarili ko ng mga panahong ito. Dapat may ginawa ako para mabigyan ng hustisya ang mga taong biktima ni Gabor. Wala akong nagawa. Hindi ko sila naipagtanggol. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ng kwento ko. Hindi ko pa pala nasasabi sa inyo kung nasaan si Gabor. Wala na akong balita sa kanya. Pero alam kong nalugi yung mga negosyo niya noon dito sa amin simula nung umalis ako. Yun siguro ang dahilan kung bakit siya nawala. Hanggang dito na lamang po.